Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktwal na kontraktor, aktwal na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? At tulad ng babala na isang kapwa ko senador, na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. Nako, tayo ho nakikiisa sa panawagan na yan itong si Atty. Rowena Guanzon na kung saan dapat na ho talagang magbitiw yaang si Martin Romualdez. Sa maniwala ho kayo't sa hindi, kalahati ng problema na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, kasalanan ho lahat yan ni Bonjing. Mamaya na ho natin panoorin yung video na yan itong si Manong Ted Filon na kung saan in-interview niya etong si Joel Chua. Mamaya na ho yan mga kababayan. Press con din ho pala sa Senado ngayon. Nako, itong si Boy Kilay, meron na naman hong balagbag dito kay Martin Tambalos Romualdez. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang unang makakita sa ating mga reaction video. Ito ang panawagan nitong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Bonjing. Pakinggan ho natin mga kababayan. Gang! Romualdez, resign! Resign! Resign, resign, resign! Romualdez, resign! 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 Resign, resign, resign! O yan dapat ang yan dapat ang panawagan natin ngayong mga panahon na to. Ito mga kababayan, ito ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinasabi natin, hindi lahat ng sumisigaw na Duterte, mga Duterte ang mga yan. Mag-ingat ho kayo. Ito, lumipat na kagad kay Romualdez dahil nandun yung pera. Ganyan Ito, pakinggan muna natin. Game. Sara Duterte. Sabi ko, hindi. Mas maganda yun sa akin. Pero ako ang magiging kakampi ni Sara Duterte sa Kongreso. Wow! I'm casting my vote in favor of our lone nominee for speakership, Speaker Martin Romualdez. Ganun mga kababayan. Huwag ho kayong maniwala, mga mapa-vlogger, mapa-politiko. Kahit ako, pagdudahan nyo ako. Wala akong problema sa pagdududa. Bago kayo magtiwala, magduda muna kayo. Meron ako narinig isang gabi, sinabi yan, bago ka magtiwala, magduda ka muna. Tama ho yun. Kahit si PH Update, pagdudahan nyo, para ika nga, hindi ho tayo mabudol ng mga politikong kagaya nitong si Banyas. Wag ko kayo, sabi niya, hindi man daw siya, mas maganda daw si VP Sara. Siya daw ang magiging kakampi ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Pero nung nagkabotohan na, sinong binoto niya bilang speaker? Si Tambalos Los. Sa bagay, wala namang kalaban. Pero pwede ka naman mag-abstain. Kagayahin mo itong si Congressman Paulo Marcoleta. Kagayahin mo yung si Congressman Isidro Ungab. Di ba? Hindi lahat ng sumisigaw Duterte. Mahal ko si Duterte. Talagang totoong Duterte supporter yan. Baka gusto lang yan pera, baka gusto lang yan views. Maniwala ho kayo, sa maniwala ho kayo siya hindi. Maraming ganyan ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo mga kababayan, okay? Eto, rekta na. Natawa na naman ako bigla, grabe sabi ko. Yung iba kaya ho talaga nilang mandoko ng harapan, yung tipong nakikinig sila sa'yo, tapos harap-harapan mo silang linoloko. Mga kababayan, bago ho kayo magtiwala, magduda muna kayo. Yan ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Pakinggan natin, ito si Boy Kilay. Game! Na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako senador. Na ito'y at tulad ng from the top tayo, from the top syempre. Tapos balik ko natin. Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon,
Pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula. Meron ka bang pinariringgan, Senator Chis? Ay, Senate President Chis? Shout out ito kay Saldico. Anong pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsabaw, kakumplot. Pero taga labas. Sir, Obvious naman siguro yun kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Nako, tambaluslos. Romualdez resign. Romualdez, di ba? Kalahati ng problema na kinahaharap natin ngayon, pati flood control. Merong pananagutan yung bonjing na yan. Sa maniwala ko kay Chende. Sir, Uy, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Yari Okay dito na, si So, sir, Martin Romualdez. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear from how... Yung congressman din ba na yan? Yan ba yung congressman na sasangkot doon sa skandalo ng Okada? Yan ba yon? Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kaya man, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o walang mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrako na, sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan?
gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi Maganda-handa ka, Brad, ha? Before February 2016, hanggat maaari dapat hindi na ikaw ang Senate President. Yun ang gustong mangyari nitong si Bonjing diyan sa Senado. Kaya lahat ng paninira ako, mga kababayan, ganito lang kasimple yan. Pagka ayaw nitong si Tamba, yun ang pipiliin ko. Kahit sino pa, pagka ayaw niya yan ang pipiliin ko. Bakit? Kaya ayaw niya yan kasi yan ang harang sa mga pinaplano niyang kadiliman. Kung ayaw niya dito kay Chis, manatili ka dyan. Anak ng tokwa. Kung gusto niya si Soto, huwag niyong ilagay si Soto. Ganun lang ako kasimple yan. Logic lang yan. Kung anong gustong mangyari ng Bonjing, yun ho ang kokontrahin natin. Okay ba yun? Kung anong gustong mangyari ng Bonjing, yun ang kukontrahin natin. Hindi ho natin na kukonsintihin yung mga nabuhalang Bonjing. Usually, pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So, second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niyo yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, may Bicol, sabi mo, may Bicol, ganun. Wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an insinuation. Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning. Saludo. Ha, muna kasi itong mga media na to, demolition job talaga yan dito kay Chis Escudero. Di natin kinakampihan si Chis.
Di ho natin siya kinakampihan dyan. Pero para dito sa mga media na to na siguro mayroong padrino yang si si Bonjing, kaya ganyan yung mga report nila dito kay Senate President Jesus Cordero. At pinag-aandaan nila yung February 2026 kasi doon ho talaga magkakabalagbagan. Yun ho talaga ang pinag-aandaan ng mga Bonjing dyan sa House of Representatives. Rekta ho tayo dito kay Joel Chihuahua. Ayun, game. Tuloy tayo. Ating pong gambalain ang busy schedule po ng kinatawan ng Maynila, si Representative Joel Chua, na siya pong tumatayo muli ngayon pong 20th Congress na chairperson po ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga po, Congressman Joel. Magandang umaga, Manong Ted at DJ at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Salamat muli po sa panahon. Congressman, kailan po, kung inyo pong mamarapatin, kayo magsisimulang mag-imbestiga dito po sa usapin po ng mga flood control projects na pinangangasiwaan po ng DPWH, ang inyo pong komite? Ngayon po kasi nasa briefing pa po ng Committee on Accounts ang ito pong issue ito. Tayo po ay ginawa ring vice chair ng Committee on Accounts. But unfortunately, wala pang committee na buo na yung mga members. Sa akin pong committee, sasampu pa lang yata o lalabing 5 pa lang, which is wala pa po kaming makakabuo ng quorum sa more than 30. Ito, tanong lang naman dito kay Joel Chua. Halimbawa, napunta ang usapan dito kay Zaldico, mababangga nyo ba siya dyan sa House of Representatives? Kaya nyo bang sibakin niya si Zaldico kung sakaling mapunta sa kanya usapan dyan sa mga maanumalyang flood control na yan? Yun ang tanong eh. Kasi kung di nyo rin lang naman kayang banggain yung mga di umanong congressman na nasasangkot dito sa mga maanumalyang flood control na to, o yung mga korporasyon o yung mga contractor ng mga flood control na to, kung di rin lang naman ating mababanggay ang mga yan, manahimik na lang tayo. Nagsasayang lang tayo ng laway dyan. But just the same, yung briefing ay tuloy-tuloy. By tomorrow, yung first time po na tayo ay magiging officially vice chair, attend po tayo ng briefing sa Committee on Accounts. But I understand na mukhang gagawin na mag-create po yata ng TRICOM. Ang magiging composition po nito ay yung Committee on Accounts, yung Committee on Good Government, at saka yung Committee on Public Works. Yun po yung tudulog po at grabe no, hindi talaga ako makapag-move on doon kay Bonjing. Mantakin niyo, talagang gusto niya kontrolin lahat ng yung lahat ng sangay ng pamahalaan, mapa-executive, legislative, judiciary. Lahat to ng manipulator ho itong tao na to. Itong si Bonjing, manipulator ho ito. Ito yung pinakamatinding narcissist na nakita ko sa buhay ko. Yung tipong ayaw magpatalo. Lahat ng gusto niya mangyari, parang bata, dapat lahat ng gusto ko, yan ang gawin niyo, di ba? Talagang gagawin ho niya lahat para matanggal itong si Chief. So para sa February 2026, talagang tuloy-tuloy ang impeachment. Kasi kahit anong gawin nila diyan sa House of Representatives, pagdating doon sa aspeto ng demolition diyan, pagdating sa media, yung optics kung tawagin, hindi na ho kinakarga ng ating mga kababayan. Wala na hong naniniwala diyan sa optics na yan, kahit na gaano karaming pandudurog pa ang gawin dito kay VP Sara, wala akong naniniwala sa ating mga kababayan. Ngayon, gusto nila mangyari, makonvict itong si VP Sara dyan sa impeachment court para yung mga sinasabi nila dyan sa mga TWADCOM, TRICOM, Good Governance, o kung ano mang committee yan, masusugan ng Senado at walang makakontra sa mga madidilim na plano nitong si Bonjing. Mga kababayan, wag natin pahintulutan na mangyari yan sa ating bansa. Ngayon, meron na naman tayo nababalitaan, pinaghahanda tayo ng presidente nating bangag na mag-ready daw tayo kung sakaling dumating yung Taiwan-China na gera. Anak ng Petrang Garapata, anong pakialam natin doon? Titingin po dito po sa usaping flood control. Okay. So magiging TRICOM po ito. Meron ho ba kayong nakikitang timetable po dito, Congressman, kung sakasakali? Because this is, I think, an urgent issue that involves so much public interest. I totally agree with you, Manong Ted. Pero ako, si Manong Ted, bilib ako dito eh. Pero hindi ko expect na madali lang pala siyang bulahin. Yung tipong yung mga ini-interview niya ngayon, hindi kagaya ng dati, yung nanggigisa siya. Yung ngayon parang narrative na ng narrative ng mga taga-House of Representatives. Walang galang.
Bahala kayo. Siguro dapat mabuo muna yung mga miyembro ng... Huwag niyo sanang masamain. Idolo ho natin yan. Kaya nga nakasombrero tayo, di ba? Hindi naman tayo magsusombrero kung di natin idolo yan, di ba? O, bibili ako ng ganyan, yung may bilog na ganyan para parehas na kami ni Idol. Committee. Yung kasi muna yung importante eh. At siguro anytime soon naman, dahil minamadali naman po, nag-it's so happy na sobrang dami ito ng committee dito, Congress, at lahat ito binubuo. Pero tuloy-tuloy naman po yung briefing. Once na nabuo na po yan, siguro magsisimula na at formally, ito po ay yung TRICOM ay formally mabuo na rin, ito po ay sisimulan agad-agad. Opo. Yan. Kung sakasakali. At least, di ba, yung prosecution panel dito sa impeachment ni VP Sara, yarin lamang na hindi na matutuloy ang impeachment, meron silang kahit na paano, meron silang pagkakaabalahan, di ba? Kasi walang gagawin yung mga yan eh. Ang pagiging congressman ng mga yan, nakatutok lamang kung paano pabagsakin si VP Sara. Ngayon, binigyan sila ng trabaho ng presidente. O yan, imbestigahan nyo yung mga kasamahan nyo dyan, ha? Yung mga kontraktor. Kaso pagka umabot na dun sa mga kasamahan nila, mapuputol. Ang sisisi nila, ano daw, waste management, yung issue natin sa baha, hindi tubig. Sino nga kasi yung, yung congressman? Anak na to, parang merong saltik sa utak. Wala daw problema sa flood control, problema waste management. Hindi ko talaga natin sinusubukan nating kunin, ha? Hindi ko natin kayang masakyan yung rurok ng katalinuhan nitong mga congressman. Ali po ba, Congressman, kayo po mismo personally, meron ba kayong naiisip na outline dito sa inyong investigasyon? Paano po ang magiging takbo nito at saan kayo posibleng magsimula, Congressman? Magsisimula tayo based siyempre dito sa briefing. Titignan po muna natin kung ano yung talaga yung resulta. Nung nakaraan pong briefing, umattend ako briefly at may mga narinig po ako doon na kasi actually although nakatingin tayo lahat dito sa flood control, pero dapat i-address din yung ibang issue na kasama po dito. Sabi nga ni Presidente, we have to exercise circumspection. Dapat i-consider din. Pagka ganyan, sinusunod nila ang presidente. Pagka usapin ng ganyan, sabi ni Presidente, ba't nung sinabi ni Presidente na ayaw niya ng impeachment, tinuloy niyo pa rin para kayong mga sinto-sinto, mga walang natin yung climate change, yung issue sa basura, yung issue sa informal settlers na pwedeng mag-attribute din bakit ganito yung nangyari. I understand yung situation ng ating presidente at ng mga kababayan natin dahil ngayon pa lang siniset na nila ang tono. Nako, hindi flood control lang pupuntahan ng investigasyon na to. Alam nyo sa ano? Pupuntahan yan, informal settler, basura, climate change. Alam na natin. Inisa-isa na nito si Joel Chua. Pagdating sa flood control, pagka mapupunta na doon sa mga kachokarat nila dyan sa House of Representatives, papunta na dito kay kung ganito, kay kung ganyan ang usapan. Climate change talaga may kasalanan. Papunta na sa Sunwest na. Papunta na sa Sunwest yung usapan. Informal settler lang issue natin. Basta na no? Mga strategy nila dyan bagamat pakalaki ng pondo na binabagsak po dito sa flood control, and yet, nandiyan pa rin yung problema natin sa baha. Kasi ninanakaw, Brad. Huwag kang magtatanong, bilyon-bilyon ang budget natin sa baha, pero ganyan pa rin ang problema natin. Kasi ninanakaw nila ang pondo. Anak ng tokwa, interview pa lang, pinagtatakpan mo na Sinabi nga nila doon sa committee hearing, ang malaking contribution din dito kahit na maayos yung pagkakagawa ng flood control, pero hindi naman natin na-address yung issue sa basura. Hindi natin na-address yung issue sa informal settlers. Nasasayang din lang yung pondo. So dapat Andre, wag mo kami lokohin. Yung mga flood control nadudurog kahit walang baha.
Yung mga pumping station hindi gumagana base sa report ng ayaw tanggapin ng MMDA dahil falsifikado yung mga proyekto. Huwag niyo sisihin yung kung sino-sino diyan. Alam na mga kababayan, hindi na yung kriminal hindi niya pwedeng imbestigahan ang sarili niya. O malinaw na ho sa inyo yan? Malinaw na ho ba sa inyo ngayon yan? Yang mangyayaring TRICOM na yan, pawang kabalintunaan na naman. Anong to ka? At ito i-address ng sabay-sabay nang sa ganun, totally maayos itong sa basura. Hindi, Opo, ang inyo ba? Hindi basura issue natin dito, flood control, Brad. Magiging issue ang basura na yan kung yung basurahan natin nababaha din. Aanurin at aanurin. Anak na to, bobo na mga congressman na to. Mga kababayan, ang issue kasi dito, iliniligaw na naman tayo nitong mga walang yang bonjing na to. Diba? Ang issue dito, flood control. Ang nangyayari, yung tubig baha, hindi napapump. Hindi umaagos, hindi dumadaloy. Bakit? Barado ang mga estero. Mabababaw na mga ilog. Okay, anong mangyayari diyan? Yung mga dump site o yung mga ika nga nila mga basurahan, yung tubig umaabot na doon. Ang mangyayari, aanurin yan ng tubig baha. So ang sisisihin nila basura. May kasalanan naman talaga yung flood control kasi una sa lahat hindi naman naaabot yung basura doon sa mga kalye o kung saan-saan. Kung pagbagsak pa lang ng tubig, na-drain na kaagad. Di ba? Linuloko na naman tayo nitong mga congressman na to. Yan ang nga ba sinasabi natin. Hindi lahat ng naririnig nyo, hindi lahat ng nagpapa-interview sa kung sino-sino, papaniwalaan nyo. Dahil karamihan sa mga yan, it's all about the optics, ika nga, di ba? Papakita nila sa'yo, ikukondisyon nila ang mga utak nyo na ang problema natin basura, na ang problema natin climate change. Pero yung mga falsipikadong flood control na binayaran natin ng bilyon-bilyon, na-overwhelmed. Hindi pa dumadating ang baha, hindi pa umuulan, na-overwhelmed na. Nadudurog na kagad. Yung dinredge nila ng mga ilog, ang bababaw. Siya napunta pondo, ninakaw ni congressman. Opo. Inyo bang napanood yung ginawa pong presentation ni Presidente Marcos kahapon sa launching ng Isumbong Mo sa Pangulo website? Yes, napanood ko po at may sinasabi po siya na yung mga contractor nilagay po niya doon at yung mga ilan po dito na malalaki yung mga nakuhang mga project. Yan po lahat naman yung titignan din po natin. Kaya lang, sinasabi nga ni Presidente, ayaw pa niya muna mag-akusa. Kailangan mag-ingat din tayo sa pag-aakusa dahil kailangan siguro din po na natin facts. At hindi, dahil yung mga nai-involve sa mga flood control, mga kasama nyo dyan sa Congress. Kayo naman, binubola nyo pa yung mga nakikinig dito kay Manong Ted. Siguro pagka napanood ni Manong Ted to, sige, PH, banatan mo, di ako makabira dyan, baka ano gawin sa akin. Ako nang bahala dito, Manong. Diba? Ako nang bahala dito. Kung pagbira lang din sa mga bonjing na yan, ako nang bahala dito, Manong. Yung issue kasi dyan na nakikita natin na magiging problema kung halimbawa yung mga ginawa nilang flood control kung natapos ba or baka mamaya yung flood control sabi natin go project. Yan ang mga dapat na tignan din natin. Opo, meron lang pong tanong si Chacha kaugnay po nitong inyo pong pinahayag na ito bago po ako bumalik. Sige, go ahead. Yes po. Kung kagabi po nagkaroon ng panayam ito pong si Mayor Benjamin Magalong dito po sa stasyon namin, sinasabi po niya, meron daw mga kongresista na konektado sa mga kontraktor na pinangalanan nito pong Pangulong Marcos Jr. kahapon. Ang gamit daw pong scheme is yung nagpapahiram ng lisensya. Meron din daw pong mga DPWH officials na kasabwat daw po dito sa pahiram lisensya scheme na ito. Paano po ninyo tutugunan ito pong issue na ito, lalo nga po't kayo pong may hawak ng komite na ito? Siguro, titignan din natin dito kung pag ito po binuksan na yung investigasyon. Anyway, ito naman ay for public. Nakabukas naman po ito sa publiko. At lahat naman po yan ay mabubuksan saka sakaling nagsimula na
at gumulong na ang ating committee hearing. Siyempre, ang worry po dyan ng mga nakatutok sa atin ngayon, sa usapin po ng transparency, Congressman, paano po natin sisiguruhin na kapag nagsimula na po yung ating investigasyon, kung totoo po yung sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong na may mga kongresista talaga na sangkot po dito, paano po natin sisiguruhin na magkakaroon ng transparency with the investigation about these government officials? Open naman po ito for public lahat naman po ay i-entertainin po natin. Alam po ninyo, lahat sa committee hearing naman, lahat naman yan uma-attend And siguro, kung may mga ganyang aligasyon, kasi mahirap po madali pong magbintang, pero siyempre kailangan it should be backed by evidence. Mahirap din naman po na babanat tayo tapos wala naman pong ebidensya, maninira lang tayo dahil kalaban natin sa politika, ang hirap din naman po. Brad, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo na yan? Magbibintang ka ng walang ebidensya. Anong ginawa nyo kay VP Sara? Meron ba kayong ebidensya? Wala. Witch hunting ang ginawa nyo dyan sa Committee on Bad Government nung nagdaang kongreso. Anak ng tokwa. Galing sa'yo yung mga salita na yan. Joel Chua, kapal ng mukha mo, Brad. Titigan din po natin yung ganyang sitwasyon. Lalo ngayon, puro sa totoo lang, marami namang investigasyon, hindi lang dito sa Kongreso. May investigasyon din sa Senado. At I understand ang ating presidente mismo ay may independent investigation din na gagawin. Congressman, bagamat sabi ko nga po noong pa man ang inyo pong committee talaga sa inyo pong jurisdiction and mandate, klaro ho naman ito pong inyong responsibilidad rin na ito pong isyong ito iimbestigahan, pero sa kabilang banda may kaisipan Actually, itong ang si Congressman Ungab nagpapanukala din pati po ang ilang sektor na dahil po dito ang sinasabing posibleng sangkot o maaaring sangkot umano miyembro ng lehislatura. Ito ho ay pwede raw pong Senado o lower house sa issue pong ito involving itong mga kontratista po ng flood control projects na baka maaring isang independent body ang siya pong mag-imbestiga nito para po maiwaksi natin ang kaisipan ng kampihan, takipan, at ilang pa pong pagmamaniobra para ang maging resulta umano ng investigasyon pumabor po sa inyong hanay. Ano po ang inyong take doon? Tama rin po yan, Manong Ted. Dahil kasi kung kami po mag-iimbestiga, baka mamaya po yung investigasyon namin, dalawa lang naman po yan. Kung hindi po magagalit sa amin yung mga kasama naming congressman, kung may tatamaan man po, kung totoo man po yung aligasyon, yung taong bayan naman po ang magagalit kung hindi naman po yung inaasahan nila. So, kung magkakaroon po ng independent investigation, welcome din naman yan. Mas maganda yan. Sa inyo pong kaisipan, Congressman, bilang isa rin pong abogado, tingin po ninyo, kasi ang presidente may binabanggit siyang diba doon sa kanyang SONA, regional committee something, na inaatasan niya na mag-report sa kanya nito mga proyektong ito. Opo, hindi po natin alam kung ano komposisyon noon. Pero dito po sa sinasabi na independent body, kayo po sa inyong palagay, sino kaya ang pwede pong mag-imbestiga nito na maari pong pagkatiwalaan ng mga mamamayan, pati ho kayo mismo sa mga congressman para po maging talagang totoong impartial at transparent ang investigasyon? Well, siguro anybody except members of Congress. Dahil kung miyembro po ng Kongreso ang mag-iimbestiga, baka mamaya hindi rin naman sabihin nila hindi pata. So, kung ako po yung tatanungin, total ang ating presidente naman ang bukas niyan. So, siguro bigyan din na ayoko naman pong mag-suggest dahil siyempre ang ating presidente ay ayaw naman natin pangunahan ng ating presidente, pero kung ito'y independent body, meaning hindi po miyembro ng Kongreso o ng Senado, welcome po yan. Opo. So, Congressman, sa inyo pong sinasabi na yan ngayon, and dito rin po sa binabanggit ng mismo ilang miyembro ng Kongreso na perhaps hindi po kaalyado ng majority ngayon na nagsasabi nga na dapat dito independent body. Ano po ito? Ano po ang aming aasahan po sa inyo in case po magkaroon na ho kayo ng
ng TRICOM hearing o inyo pong pag-uusapan sa inyong caucus para po dito sa kaisipan na ito na ipaubaya sa isang independent body ng investigasyon para mapawi ang duda ng marami dito po sa kung ang Kongreso mismo ang gagawa ng investigasyon? Manong Ted, kung ako tatanungin mo, gusto ko talaga tuloy pa rin eh. Unang-una, kasi gusto ko rin talagang malaman kung ano ba talaga ang solusyon natin dito sa problema na to. Kasi alam mo ang solusyon? Ang solusyon, gurgurin lahat ng bonjing, gurgurin lahat ng magnanakaw na politiko. Tamaan ng kidlat lahat ng magnanakaw na politiko. Yun. Ngayon, para doon sa mga akala natin tunay, hindi naman pala, natamaan sila ng kidlat lahat, hindi good for them. Ang solusyon lang talaga dito sa problema natin na to, magurgur lahat ng politikong magnanakaw. Mag-ingat ka, Joel Chua, huwag kang maglalabas, huwag kang magtatabi sa mga puno pagka umuulan, baka matamaan ka, anak ng tokwa. Yun lang mga kababayan. Maliban doon, wala ho tayong nakikitang solusyon sa problema natin dito sa korupsyon sa ating bansa. Pag nagurgur na lahat ng magnanakaw at mga mukhang perang politiko, doon pa lang tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ganun lang kasimple. Ngayon, pagka itong si Joel Chua, nabaltaan natin, bukas makalawa, tinamaan ng kidlat, baka yun na yung sign. Baka pagka bukas makalawa, itong si Bonjing, tinamaan ng kidlat, baka yun na yung sign. Kung sino man ang congressman ang tamaan ng kidlat, anak ng tokwa, yan na yun. Ang laki ng pondo na nilalagay natin dito. Kung hindi naman nagagamit sa tama, baka ibang bagay natin mas maayos na gamitin. At siguro it's high time na ma-address na rin yung ibang mga concern. Like yung nga po, ako, naniniwala po ko na tama po yung sinabi ni Presidente. Isa po talaga kasi meron pong study na binabanggit. Nung umattend po ko nung committee, nung briefing po, no? Dito. Bahala ka nga dyan. Ito talaga si Joel Chua kung ano naman pinagsasabi. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Simple lang ang solusyon sa problema natin dito sa bansa na to. Tamaan ng kidlat lahat ng magnanakaw na politiko. Yung tipong nasampulan, di ba? Bang! Taplak na yung isang politiko. Magnanakaw yan, kaya tinamaan ng kidlat. Anak ng tokwa, sa tingin ko, wala nang magkakaroon lahat sila ng dito, lightning rod. Yung tipong pagka tinamaan sila ng kidlat, di sila magugurgur. Yun ang pakapa-inventa nito mga... Doon, makikita natin, pagka merong lightning rod sa ulo, ibig sabihin magnanakaw. Kasi pagka hindi ka nagsuot niyan, anak ng tokwa, delikado ka, Brad. Wala, ganyan talaga mga kababayan, magagawa natin. Pag-usapan, i-share natin, o pag nakita nyo itong si Joel Chua, tawagin nyo na ang tag dito, Barangay Hallman. Malinaw natin ang Pilipinas. Anak ng tokwa. Grabe.